si Erice bilang senior minority leader, tinanggal. Ganyan po nangyayari. Talagang pagka may sinabi ka na masama or katotohanan at binuking mo ang panloloko ng gobyernong ito, talagang aalisin ka. Remember this, meron tong binanggit na hindi maganda kay Bongbong Marcos na talaga namang totoo bola-bola lang daw si Bongbong Marcos. Hanggang ngayon naman, meron bang nakukulong? Wala. Meron bang big fish na nakukulong dito sa Ghost Projects? Wala. Tingnan natin to. Emotional. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayan. So, di ba dapat may minority, may majority? Okay? Pero, kontrolado, ganyan po nila sinisira ang Congress. Hindi ko nga alam kung dapat na nilang buwagin na itong lower house na ito Yung majority hawak ang minority. Papansin nyo sa Senado, hindi ganyan. Yung minority talaga, independent. Kailangan po talaga yung minority. Kaya nga sinasabi natin, dahil para mayroon check and balance, hindi yung sunod ng sunod. Ang problema dito sa mga congressman na ito, even yung minority, sunod-sunuran sa majority, nakikita nyo naman, saan po ang breeding ground ng kain-suka dito sa mga congressman. Diyan po galing ang mga lehitimong kain-suka. At eto, napatunayan ni Erice, talagang ang nagpapatakbo sa kanila majority. Dahil sa kanyang pagbabatiko sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nagkikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos. Okay, dito muna tayo ha. Yun, tuwing magsasalita to si Erice, may pressure sa ibabaw. At ang nagbibigay ng pressure, bastos na bata talaga ito. Hindi marunong gumalang sa institusyon. Bastos na anak ito. Kasi hindi mo na pwedeng punahin ang gobyerno. Pag pinuna ang gobyerno, bubungangaan sa ibabaw, ipe-pressure, palitan nyo yan, palitan nyo yan, palitan nyo yan. Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji D, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Yung malalim mag-isip, tulong yun. Okay. Ganito yan. Nagsasalita pa siya. Sinasabi lang niya, pinupuna niya yung maling direksyon ng administrasyon. Pinasusundo na siya. Hindi pa tapos. Tapos, isipin mo ang tanda na nito. Congressman din to. Pantay lang naman silang congressman. Pasusundo mo, nagsasalita pa. Tapos, papatawag mo sa opisina mo. Ibang klase, no? Ang bossing ng dating. Pagdating sa opisina ni Sandro Marcos, ang sasabihin sa kanya, bakit mo binabanatan yung presidente? Bastos na anak. Ako bakit ko natatawag na bastos na anak? Dapat, hindi lang ito pambabastos kay Erice na nakakatanda sa kanya. Ito rin ay pambabastos sa tatay niya. Kay Marcos mismo, kay Bongbong mismo. Bakit? Dapat, naiunawaan niya na ang tatay niya ay presidente. Ikaw ay congressman. Hindi nyo ba naiintindihan na executive at legislative separate branches? Ginawa pong separate branches yan para may check and balance. Nasa konstitusyon po yan. Nasa batas po yan. Kung hindi ka ba namang bastos na anak, bakit ka manghihipasok sa hindi mo naman dapat obligasyon na hindi mo ginagawa, parehas lang kayong congressman? So, hindi ka na pwede magsalita sa gobyernong ito.
Ombudsman, ayaw imbestigahan yung maleta. Majority Leader, anak ng presidente, ayaw pupunahin yung presidente. Ano tayo dito, robot? Tanungin ko kayo, ako inis na inis eh. Kaya ako hindi nag-empleyado eh. No? Ayoko nang ginagawa akong robot. Hindi naman po tayo pasaway. Pero hindi nyo naman dapat nilalagay sa kamay ninyo ang batas. Hindi po robot ang Pilipino. Pag may mali kayo, dapat talagang sinisita kayo. Nasa batas din po yan. Freedom of speech. Freedom of the press. Ano, martial law? Gusto mo ulit, Sandro Marcos, martial law tayo ulit? Gaya-gaya kayo sa lolo mo? Aba, diktador. Diktador. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko, Paano mong itatanggi? Sinundo mo nga. Tapos nandoon nga. Narinig pa rin ni Boji D yung sinabi ng Sandro. Di patanggi mo kay Boji D na hindi sinabi ni Sandro yung kay Erice. kay distinguished colleague Arisi, that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority block ng Kongreso. Ito sinasabi, no? Walang pressure sa taas. Nagkataon lang. Nung binanatan niya ang presidente, tas pinatawag siya nung anak, bigla siyang pinalitan. Coincidence. Nagkataon. Wow. Block ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? O, totoo. Pwede. Ang daming kain suka dyan. Marami dyan galit kay BBM. Ngayon, kung anong direksyon ni BBM, ito rin ang direksyon ng mga kain suka dyan. Huwag nga. Ikaw naman, nagtatanga-tangahan ka pa. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us Di, tanga ka ba? Or kami ginagawa mong tanga? Yun lang yun eh. Dalawa lang yan. Kasi imposibleng di mo alam. Tanga ka o kami ginagawa mong tanga? put decorum in this house. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po imposible. Tagal-tagal niya ng congressman. Di ba yung sinasabi ko eh? Alam niya yun eh. So kung hindi siya tanga, ginagawa mo kaming tanga. Huwag mo namang gawing tanga yung mga Pilipino. Alam niya. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. Ako, kung hindi niya alam, tanga siya. Pero mas pinapaniwalaan ko na hindi tanga siya eh. Or hipokrito siya eh. Ginagawa niya tayong tanga. Kami mga ordinaryong Pilipino. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Ganon. Alam mo yung sinasabi niya? Yung sinasabing independent sa Congress, hindi talaga independent. Kitang-kita naman natin. Kaya nga, yan din yung sinasabi nila Risa Ontiveros na sila yung oposisyon. Maniniwala ba kayo sila oposisyon? Kung ano direksyon ni Bongbong, yun din ang direksyon nila. Gusto pa nga nila makaalyado. Meron bang oposisyon na gusto mo makaalyado si Bongbong Marcos? Same thing dito yung minority. Same din ang direksyon ng majority. Parehas na parehas eh. Madududa ka talaga na totoo yung sinasabi nito mga 18 Marines. Dumadaloy ang envelope. Dumadaloy ang maleta sa Kongreso. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Para sa GMA Ayan, hindi pa naman magsasalita yung mga yan. Papansin mo lagi silang huli. Pinag-aaralan pa nila kung paano. So for the meantime, yung tagapagsalita muna nila, si Claire, si Ombudsman, kung sino-sino. Tapos saka sila magsasalita pag nasala. Yan ang style ng Marcos. Hindi sila makakagawa ng head-on.